Magandang gabi mga kaibigan at mga ka-life balance. Sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating unahin ang trabaho, pamilya at iba't ibang responsibilidad. Pero kailan ba natin tunay na inaalagaan ang pinakamahalagang puhunan natin, ang ating kalusugan, isip at buong pagkatao? Welcome po sa Life Balance, ang inyong programa na naglalayong gabayan at bigyang inspirasyon ng bawat isa tungo sa mas malusog, mas masaya at mas balanseng pamumuhay. Tonight, we are honored to have with us Attorney Elmer Bermil Espinosa, a Juris Doctor, registered criminologist, security professional, investigator, businessman, public servant yan. And he's also the impact-creating president of Rotary Club of Mabini, Manila, District 3810, under District Governor Maria Rosa Bing Carrion. With over 25 years of experience in law, intelligence, investigation, and security, he has dedicated his life to justice, integrity, and service while remaining a devoted husband and father. Welcome to Life Balance, Attorney Elmer. Correction, Mama, underbar pa lang po ako. I'm underbar pa, not yet a lawyer. Okay. Juris Doctor pa lang. You're a Juris Doctor. But so next can I year, still I'm call planning you? to take a bar by next year. So hindi mo na pwedeng tawaging attorney? Hindi, no. Okay, Sir Elmer na lang. Sir Elmer na lang. Alright, sige. Sir Elmer, let's get to know you. If someone asks me, who is Elmer Espinosa beyond the titles and the accomplishments, ano pong maisasagot natin? Lovable and helpful. Yun. 2 words, napakatipid ni Sir. Okay. Sir, kung ang buhay mo magkakaroon ng title like in a book, Yeah. ano po yung magiging title ng buhay mo and why? Garuda in action. Wow. That is my... Bakit, sir? Garuda is my call sign. In action because marami tayong tinutulungan. Pag may nangangailangan, we are always there to attend all the needs of the needy. And aside from that, talagang nasa trademark na ng lahi namin siguro yung pagiging matulungin. So, nasa lahi nyo nga, nabanggit mo, sir, no? May background ka kasi ng public service, no? Opo. So, how did your parents po shape the man that you are today? Simple lang because they brought me in a good school, and aside from that, the discipline, of course, and the prayers that they give to me, tingin ko yun ang formula. Kaya nagkaganito tayo. Yes, oo. Siyempre, malaking contribution, and siyempre what you are and how you are today is utang mo 'yon sa inyong mga magulang, no? Yes, ma'am. Yes, sir. Tapos sir, ano bang nag-udyok sa inyo or para mag-pursue ng law or criminology or get into the investigation industry? May isang kaibigan, nakasama ko dati sa NBI. He enticed me to enroll. Ayun naman. Maganda naman since I'm in the law enforcement already. Sabi niya, mag-aral ka para magtuloy-tuloy. And then, yun na nga, kahit paano nakatapos tayo. Tama. So, nabanggit mo, sir, you were formerly with NBI, no? Nag-serve ka rin sa Department of Justice and NBI. Ano, sir, yung mga pinakamalaking lessons na natutunan mo sa government service? Sa government, kailangan may discipline ka doon. Kasi kailangan talagang magdasal ka doon para hindi ka ma-tempt. Just para sa akin, in government service, dapat gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung nakatas sa'yo. Yun lang. So ngayon, sir, wala ka na sa ano? Wala na po. Wala ka na sa government. Tagal na. Nagka-private practice ka na Apo. lang. Oo. So sabi mo nga, working in intelligence requires courage and discretion yan, di ba? Kasi meron ka intelligence, may security agency ka, Yes, sir? po. Ano ba yung private investigation? Yes, private po. Okay. So how do you handle, sir, yung pressure sa responsibility that comes with such work? Siyempre, because of my background, again, and my experience, para ma-balance mo yan, of course, you have to pray first. Prayer will balance everything. Tama naman talaga. Kailangan prayer, no? Yes, Kasi on your own, wala, hindi mo nothing will kakayanin, happen. no? Mabe-burn out, oo. So, after more than 25 years sa profession mo, what continuously motivates you to pursue ang mga serbisyong ginagawa mo ngayon, sir?
As a businessman, of course, gusto kong makapag-service sa mga clients to make sure that their property and lives is secured. That is our priority. Security. Yan, tama naman yan. So speaking of security, syempre, you are the president and CEO of Mighty 4 Investigation Security Agency. and Investigation Agency. Security and Investigation Agency. So, ano po yung mga leadership values na lagi mong nagagamit dito sa pagiging CEO mo sa kumpanya mo na to? Of course, you have to impart your knowledge. Pag alam mong medyo mali, sabihin mo, huwag mong pagalitan. Try to be a leader, not a boss. Try to be, dapat kasi lahat naman nagsisimula sa wala. Siyempre, kung may knowledge ka sa ganito, i-correct mo siya para hindi niya na magawa, hindi na siya magkamali sa susunod. Tama, tama. Sir, if I may ask, yung company mo, at sinong mga clients nyo right now na ano? I mean, anong sector? Private sector. Private sector. Yeah. Ano ba, ito ba yung mga kumpanya na private companies or may mga individual din? May individual. Most of the talaga? time, individual. Okay. Nakaraan kasi medyo sensational yung naging customer na. Talaga, sir. Naku, mamaya natin pagchikahan yan off the air. Sige. Tapos, sir, ano ba ang mga biggest security concerns ngayon na hinaharap ng mga Pilipino sa mga negosyante? Siyempre, looting because of the pandemic before, di ba? Okay. Naging rampant ang looting. Siyempre, wala nang makain ng tao. Diba? That is the main. Tumaas ang crime ng akyat bahay, mga ganun, hold up, robbery hold up, robbery So ngayon, sir, ganun pa rin, lalo na ngayon, di ba? Because of poverty, no? Yes, because of poverty. So talagang ano pa rin. That's why some of our clients, private individuals, lalo na yung mga villages, yung mga company, mga executives, businessmen, women, ganun. They are concerned, of course, of their personal security and protection because of the situation right now. Sir, in an age of social media and misinformation, how important sa tingin mo is investigation and fact-finding? Kasi ang daming fake news, ang Yes. daming... So that you will identify who's the truth and the fake, di ba? So, The importance yun of ang investigation. ginagawa nyo, sir, talaga? Yes, opo. Fact-finding. Fact-finding is very important so that you will not be... Walang assumptions lang kasi walang ebidensya, Mahirap di po. ba? Yes, Mahirap yes. no? Kailangan. Tama. Oo, tama, sir. Tapos, throughout your career, ano bang mga prinsipyo, sir, na non-negotiable para sa'yo? Yung hindi mo i-give up kahit na malaking kita, kahit Yes, yes. Anong mga principles, sir, sa buhay mo? Of course, yung una, yung ilalaglag mo yung kliyente mo by in exchange of something or in a big, huge amount of money. Ang mahalaga kasi yung loyalty talaga. You have to be loyal to your client. And yung confidentiality, mahirap i-maintain yun. No? Siyempre, May mga instances ba, sir, na may mga offers, may mga temptations to go against your client, ganon? marami, of course. Oo. Lalo na kung importante yung mas matindi yung situation. So parang ano yan, parang Bidding. Kung bidding, oo, kung sino mas Yes, of mataas. course. Ganun. Pero your principle in life, lalo na sa negosyo mo, is Of course, siyempre, loyalty. Loyalty. Yes. Kailangan. Hindi talaga. In every business. Not just in agency or any other. In all business, if you want to be successful, Kailangan of course you have to be loyal to your client. Loyalty to your That clients. is the secret weapon. Ganun. May mga instances ba, sir, na yung perpetrator ang nanghihingi pa ng tulong din sa'yo? Sometimes meron naman. Para kayong lawyer din no? Na Apo. hindi kayo pwedeng mamili because Apo. everybody has a right naman to Yes. find out the truth, no? Everybody is a client. Everybody's a client, no? Oo. And also, they also have the right kasi naman to know the truth din, no? Tsaka all walks of life, syempre. Yun Nako. ang natin. So, ang ano mo, sir, is kahit family, kahit sa negosyo, kahit individual problems na ganyan, pwede kayo.
Pwede po, lahat. Wow. Ako, medyo malaki-laking ano yan, sir. Scope yun. Pwede po kami. Oo. If I may ask, how many employees do you have already, sir? Right now, yung in my company, sa tao ko, mga 20 lang sa administration. Pero yung security nyo naman, Sa sir, sa sarili nyong company, how do you maintain that? Okay naman. How do you instill yung loyalty naman ng mga tao mo sa kumpanya nyo, sir? Siyempre, you have to sustain their needs, of course. Kailangan well compensated lahat. Di ba? Pag may problema, siyempre, nandiyan ka lagi. Tama. May monthly meeting kami, weekly meeting, gano'n. Parang may ano kami, parang may open ano kami lagi. May open Nagsisharing discussion kami, kayo. yeah. Yan, maganda Kung naman yung problema, dapat tulungan. Para Ang makita lagi mo rin kong from ini-instill their sa side. kanila na hindi tayo magkakasama rito bilang pamilya, hindi dahil sa wala tayong ano rito, magtulungan tayo. Tama, tama. Lagi kong sinasabi na ang negosyo ko, negosyo nyo. How about, sir, yung ano mo, yung pagiging impact, creating president mo? Ano bang role mo doon? As a president, of course, Rotary, it is a big challenge talaga eh. May impact creating, sir, na words eh. Yes. I want to emphasize on that. Anong ano doon? Ayun kasi every year kasi may mga ginagamit na term Okay. sa president. Like before, yung pinalitan ko, they called the UCP, United Chosen President. In our term, ngayong term namin, we are called as impact creating president because the team of our district governor, Bing Carion, is create lasting impact. That is our team. Galing ha, maganda yung title, sir. Yung eh. title, opo. But you really have to deliver kasi you have to create an impact talaga while you're the president. Yes, no? of course. Isn't that a pressure sa'yo, sir? May pressure pero masaya naman tayo because ginagawa naman natin ng pagtulong eh. Tama. So, yun naman talagang ano ng Rotary, no? Is really to help din. So, Yes, of ikaw course. is to create an impact, a change. Yun. So, sir, if I may ask, if you don't mind, may pamilya ka, sir, no? Apo. Oo. Ilan na, sir, anak mo? 4 po. 4, wow. Ano pong mga ages nila, sir, if I may ask? Yung isa, 26 years. He's a sheriff na sa Tagaytay. Yung daughter ko naman, is a Juris Doctor student also Wow. sa Arellano. Yung isang bunso, nag-aaral pa. Yung kambal kasi yun, yung bunso. Oh. Yung kambal niyang isa, still baby. Kumbaga during the birth, namatay. Okay. yun po. So you have right now Yung buhay, 3. tatlo, yan. Sir, let's talk about family and life balance, no? Kasi sobrang busy, ang dami mong dami mong profession no? Ang daming syempre, ang daming career. So, because you have a very demanding career, yet you're also a husband and a father, how do you balance work and family? Ano ba ang normal na kunyari araw para kay Sir Elmer na balanse? Siyempre, family day, Sunday. Okay? Every day, siyempre, dapat i-balance pa paggabi. I try to talk to my wife, of course, to my offspring sa sons ko and daughter. Yun So lang, kakain-kain pag-uwi. you have dinner Yeah, together yeah, pa rin every day. Opo, every As day. much as you can, As much as we I can. suppose, no? Yes, Na syempre, pag marami kang meeting, di ba? But you make it a point na hanggang kaya mo, sir. Opo. Kailangan, you have dinner Hindi together. man kami nakakumpleto, pero bawat isa nakakausap ko, nakakasabay ko. My wife is a teacher, public teacher. Oh, okay. So it's also hard for her na pagdating sa bahay kasi, siyempre teacher is a teacher. Ang Pagod dami yan. nang ginagawa. Yan ang profession na nasa bahay ka na, dala mo pa yung trabaho mo. Yes, di ba? yes. So, yung family mo, sir, ano ang contribution nila sa tingin mo? How have they influenced and contributed to your success now? Of course, I think all their prayers, I think. Prayers and moral support. Yun lang,
Ano naman, suportado ka naman nila, sir, sa mga endeavors mo, sa mga... Yes naman. Of course naman. Oo. Hindi naman sila nagtatampo pag wala kang oras, gano'n. Hindi naman, malawak din naman ang pag-iisip, lalo ni asawa ko. Tsaka syempre, yung mga anak mo, they see also the value of what you're doing naman Yes, to help yes, people opo. na. So, very supportive sila. Yes, sir. Ayan. Yun ang maganda talaga sa pamilya. Kailangan supportive ang family. Kasi on your own, even with God, kung yung mga nakapaligid naman sa'yo is not supporting you, somehow you still feel so stressed, no? Oo. Diba? So sir, being a father, anong mga lesson ang tinuro sa'yo ng fatherhood na hindi sa tingin mo maituturo sa isang law school or sa isang professional training? Of course, to be a good man, siyempre. And be a good son. Lagi nga sinasabi sa akin na mahalin mo kung sino nagmamahal sa'yo. At lagi ka magdadasal so that you will be guided and bring in the right path. Ganun lang naman. Yun lang na lagi sinasabi. Yun talagang sinabi sa'yo ng parents Yeah, mo. father ko, lalo na my father, my parents. How about you naman, sir? Ano parati ang sinasabi mo sa mga anak mo naman? So, the same thing, of course. Bago ka gumawa ng isang bagay, magdasal ka muna so that you will be guided. Ako, talaga naman, oo. Yan, totoo naman yun kasi minsan, lalo na pag mga major decisions, di ba? Saka yung mga kabataan ngayon, mga generation ngayon, they really need to have spiritual guidance kasi maraming temptation around, lalo na sa social media, di ba? Yung may peer pressure dyan. So, sir, ano mga family traditions sa tingin mo sa inyong pamilya that helps you keep united yung family mo? Of course, by saying po and opo, dapat hindi mawala yan. And by addressing yung pagbe-bless. Di ba? Pagmamano, yung Tagalog. Nagmamano pa. Yan ang hindi dapat mawala sa Pilipino. Tama. Anong probinsya niyo po ba, sir? Bicol, Masbate. Bicol, yun. So, nauwi pa kayo, sir, sa Bicol ba? Opo. Bicol. Yung family, yung mga parents mo, sir, are there? Or Yeah. are Yung there? father ko kasi patay na. Last July 20. So, yung pandemic. you make it also a point na yung mga anak mo, sir, nakakabisita naman sa mga naman lola nila, no? Kagaya ng isang araw, noong Sunday, death anniversary ng father ko. Kaya nandun kami. Ayun. Sir, pag merong isang okasyon o dalawang occasions na hindi ka pwedeng mawala kahit na matter of ikalulugi ng kumpanya mo or ikagagalit ng kliyente mo, but you have to be there with the family. Anong celebration yan, sir? Anong okasyon yan? Siguro every birthday ng bawat isa. Kailangan Kasi talaga. birthday, hindi mo alam, Sa di ba? celebration That is only, madalang lang yan eh. Swerte ka na pag inabot mo yung birthday mo. Yes. So talagang pag birthday, kailangan Birthday, yes. magkakasama kayo. Dapat, Tapos, you really celebrate it na, Yes. kasi it's a celebration of life, gratitude, no? Na Opo. isang taon na naman. Sabi mo nga, maikli lang ang buhay, no? So, kailangan talaga you celebrate it as long as may gumigising ka pa, especially pag birthday mo. Another year granted is a big blessing. So yun, hindi mo ipagpapalit, sir, yun kahit anong importanteng kliyente, importanteng meeting. Yes. Alright. May oras naman eh. Tama. Ano usually, sir, how do you celebrate kunyari yung mga birthday nyo, gano'n? Siguro, we rent a resort, gano'n. Doon kami sa resort, sa isang lugar. Nagse-celebrate. May mga entertainment band, gano'n. May mga time ba kayo, sir, like those days na kailangan, bawal ang cellphone, o bawal ang ang trabaho? Sinasabihan ka ba gano'n ng anak mo, sir? Sa ngayon, wala eh. So, Baka tayo papapagalitan. Naiintindihan naman nila. Naintindihan naman, of course. So, okay lang kahit may celebration. They fully ganun understand naman. That Yan pa, hindi maiwasan, ma'am. that you still have to work. But the presence, kailangan talaga. Nandun talaga. Dapat. Yan, ako. Sir, ito naman sa mo, you've been mentioning a lot about God and your faith. Oo. So, in your spiritual life, sir, what is the prinsipyo mo, sir, ng spiritual when it comes to your faith? I always trust God in Always every trust time God.
In everything I do. Yun lang. So, ano ba yan, sir? Kailangan lagi kang nagsisimba ba every Sunday, ganyan? Dasal, yeah. Yeah, that's You're a practicing Catholic yeah. po ba? we are Catholic eh. So, sa faith mo, sir, paano mo na-handle na yung minsan kahit very busy ka sa work? Siyempre, pag Sunday na lang, pagod ka na. Opo. How do you manage your time na hindi ka nawawalan ng time para kay God? Actually, siyempre Catholic, marami naman simbahan around the Philippines. Eh. Basta pagdating ng Sunday, for me, para sa akin, to my family, it is our obligation talaga, responsibility. Every Sunday na ibalik mo yung pasasalamat sa Diyos. Magsimba ka. Ganun lang. Ano nyo ba yun, sir, na every Sunday kailangan the whole family attends Opo, church? dapat po. Kahit di kami sabay-sabay, hindi mo maiwasan na hindi sabay-sabay. Dapat magsimba ka. Yun. Tapos, sa work naman, sir, how do you instill faith and trust in God sa mga employees mo? Matagal-tagal na rin, siyempre. Like kung sinasabi sa kanila na ang negosyo, ang trabaho nyo, mali nyo. Isipin nyo itong negosyo sa inyo rin. Para pagkatiwalaan ka ng tao mo. Yes. Tapos, sir, active ka sa maraming organization, no? Opo. Dedicated yan, karamihan, lalo na yung Rotary, Opo. to leadership and service. Sa tingin mo, how have this organization shaped your character? Siyempre, in every organization and brotherhood or fraternity, may mga discipline na tinatawag yan eh. Okay. There's a lot of discipline and practice. Kagaya ng Tau Gamma Pi, meron yan. Ang Eagle, City of Brave, Matikas Eagles Club, I'm a member dyan. I'm the chairman ng Grievance Committee. Yung tinatawag nating Guerrero Brotherhood Incorporation. Member din po ako niyan. A lot of people, a lot of minds, sabi nga nila, di ba, two heads is better than one, di ba? Kung marami kang nakakasalamuha, hindi naman perfect, no? Because there is no such perfect person naman talaga. At least may makukuha ka na kabutihan dyan. Yes, parang Hindi naman compliment diba? kayo eh, no? You just select the best, Tama. the good deeds na pwede mo makuha sa isang sa kanila. karakter ng makakasama mo sa isang organization or brotherhood. Tama. Yun po ang akin. Nabanggit mo, sir, yung grievance committee. It advocates fairness and second chances, no, Siyempre, sa organization. Ano, sir, ang maibabahagi mong lesson na natutunan mo about forgiveness and justice? Siyempre, wala naman, lagi ko sinasabi, there's no such perfect person. Because the perfection only belongs to the Creator. Tama po. Para sa akin, in my experience, kapag mapagpatawad ka kasi, ang Panginoon, binigyan tayo ng chance na magbago, di ba? Yun lang, ganun din. I only apply what the di ba, Jesus did before. Kasi mas napapansin ko kasi, mas may blessings eh. Pag wala kang galit sa puso mo. Oo, saka mas magaan ang pakiramdam Yes, pag di ba? Alam naman natin yun, patawad di ka ba? eh, no? Sabi nga nila, if you hold grudge, ikaw din yung Ikaw yung magsasuffer. ikaw din yung nagsasuffer eh, no? Samantalang yung tao na hindi nanghihingi ng kapatawaran sa'yo is enjoying his life. siya yung nag... Tama. siya yung ano. So even for you, do you believe na kahit hindi humingi ng tawad, sa sarili mo, sa loob mo, pwede mo siyang patawarin? Pwede, di ba? Yun naman ang... Kasi si God, ganun din naman Ganun din no? naman siya. Hindi nga tayo kilala nun. Tama. So Hindi it's mo all kilala. about... Maraming tao na nakakasalo mo. Di ba? So it's all about forgiveness and second chances. Yes. Yan. Dapat. Kasi Nako, sir. Mahaba-haba ang ating tao tayo. kwentuhan. Tao lang tayo, di ba? Yes, Sabi. tama naman. We're not perfect. Maganda ang ating kwentuhan, sir, pero kailangan muna nating mag-pause for a few reminders. Pero magbabalik po kami. Marami pang kwentuhan ang matututunan natin kay Sir Elmer. Yan, Huwag po kayong thank you. aalis, magbabalik ang Life Balance. Nagbabalik po ang Life Balance at kasama natin sa araw na ito is hindi pa pala siya attorney.
si Sir Elmer Bermil Espinosa. Yan, siya ang Impact Creating President ng Rotary Club of Mabini, Manila District 3810. Yan, Sir, welcome back. Okay, balik tayo sa kwentuhan natin ha, tungkol sa buhay-buhay at syempre sa paano mo na-maintain ang life balance mo. So, Sir, do you believe everyone deserve a second chance? Tuloy natin yung kwentuhan natin kanina. Do you believe everyone deserves a second, kahit yung mga kriminal, yung mga talagang kumbaga sabihin natin sobra yung kasalanan. Kasamaan, no? Yes, of course. Bakit, sir? Bakit ganun ang paniniwala mo? Kaya nga po tayo may Bureau of Corrections, di ba? Yes. What is the purpose of correction? Kung walang second chance, di ba? Kaya kinreate yan, ibig sabihin, ang Panginoon nga, di ba, nagpapatawag. Nasa Bible lahat yan. Uy, sa Bible, hindi lang second chance, no? Di ba? Hindi lang second. Ano ba yun? 7,777? Maraming chances. Oo. Kumbaga, unlimited chance ang binibigay. Bakit? Kasi tao nga tayo na we are not perfect, lahat nagkakamali, di ba? Kasi kung hindi i-allow yung second chance, siguro hindi na itatayo yung Bureau of Corrections. Tama, sir. So, sir, pag kunyari sa mga kliyente mo, syempre, kasi security ka eh. Apa. Syempre, maraming mga anomalies na nahuhuli, maraming, theft, Apa. ganyan. Do you recommend sa client mo to give a second chance? It depends naman. It depends upon the situation. Sa violation. Sa situation. Oo. Siyempre, iba namang usapan po yan. Kung ako tatanungin, siyempre, They have to face the consequences. yes, para matuto sila at malaman nila na yung ginawa nila mali. Paano natin, how can you, di ba, correct the wrong? Kung hindi, walang consequence. If there is no punishment to be imposed against them. Maraming gagaya dyan, maraming di ba? Kaya nga may batas eh. Pero may second chance pa rin naman after Yes, they so face the after nun, consequence, no? Tama. Kailangan mag-suffer muna siya. I-ano muna Para niya. matuto. Pagdusahan niya muna yung ginawa niya. Pag nakalabas siya, yun ang second chance niya. Tama. So, sir, would you consider yourself now as a successful leader? Oh, yes, of course. What qualities sa tingin mo define a successful leader? A successful leader, you have to be resilient. Tsaka open-minded, nakikita ko para sa akin. Kasi Bakit resilient, sir? siyempre, para maraming klase ng tao eh. Di ba? Kailangan matibay ka. Kailangan you have to balance and determine kung paano mo siya, di ba, i-discipline, tatanggapin. Kasi kung mahina ka, wala. Babagsak ka kasama ng business mo or ng career mo. Diba? Tama. So, resilient to Kaya different lagi ko types. sinasabi na para sa akin, I always put God first in everything I do, lahat. Lahat ng bagay na ginagawa ko before anything else, dapat na ipagdasal mo or magdasal ka. Kasi ako para sa akin, pag nagdadasal kasi ako, yung every 3 o'clock sa madaling araw. Okay. Kung may kailangan ka. Para sa akin, Gigising because ka talaga ng madaling araw. Para sa akin kasi yung alas 3, tahimik parang ikaw na yung lumalapit na yun sa Panginoon, di ba? Quiet time Quiet mo. time talaga. Yun ang ano ko po. So may quiet time ka every 3 Yun po ang a.m. daily lives Naku, ko. baka pag may nakapanood, gising pala si sir ng 3 a.m. Quiet time mo yun, sir, Quiet to time. pray. Yeah, prayer talaga. There's no other equipment or instrument na pwedeng makatulong sa'yo. Yung prayer. Sir, bukod sa prayer, when life becomes too stressful, what helps you stay mentally, emotionally, and spiritually grounded? Aside from prayer, aside from faith. I do my hobby. Nagja-jogging ako. You have Nagsiswimming. your sports activities. You have to mentally naman, sir, I watch TV na lang. kailangan mo Movies, para ma-unwind ka. mag-relax, no? Actually, ako pag nagre-review ako, nanonood ako ng TV. Sabay. Di ba, weirdo nga eh. Yung iba, di ba, gusto tahimik? Ako hindi eh.
Gusto ko may sounds, maingay. Parang na-absorb ko yung binabasa ko pag may sounds, may maingay. Bukas ang TV. So Kahit di ako mas nanonood, effective nagbabasa sa'yo lang ako. ganun. That is, ayun yung ano ko eh. Yung paraan ko ng pag-aaral. So nakakapag-relax ka while studying also, sir. Ganun. Apo. Nakakapag-relax ka while studying. At the same time, it helps with your stress level, no? Kasi pag nagre-relax ka, medyo nawabawasan yung stress mo. Opo. Sa opisina, sir, pag sobrang stress ka, anong ginagawa mo? Tutulog. So you sleep. You take a Tulog nap. lang. Ha? You take a nap. Yeah, take a nap. Para mapahinga yung isip mo. Tapos ganun. after nun, mag-jog ka lang, walking. Punta ako sa kung saan, walking. So, ano bang hobbies mo, sir? Aside from jogging, walking? Watching TV. Ayan lang Yun na lang, talaga. yun na ngayon. Wala kang ibang sports, sir, na Meron, nagbabasketball ako sometimes. okay. Nag-golf. Okay. So, marami ka rin, Shooting, ano? nag-shooting ako sometimes, minsan. Oo, syempre. So, so, pa-stress. Magastos eh. iba-iba, no? Oo, totoo naman. Ako rin dati. Oo, magastos talaga ang shooting. Pero, ano yan, Talaga effective maganda. na stress reliever Yes, yan. eh, Oo, hindi maganda. talaga. I've tried. Diba? I have personal experience. The on more that. you The more you shoot, eh, the no? more shoot, the more you Lalo the na more pag you live. yung target mo is Yeah, natatarget mo, tatamaan tinatamaan mo, no? Oo. Sir, tapos ano naman, in your own words, ano ba sa tingin mo ang meaning ng life balance? For me, ang life balance is that is a perfect living for me. Di ba? Kasi if you balance your life, syempre, wala kang magiging problema na natutuganan mo lahat eh. Your family, your work, everything. Eh, syempre, yung problem, nandyan lang yan eh. You cannot aloof problems because problems is already existing before pa na pinanganak ka. May problema ka na eh. Problema mo na. Simula ka pa, baby pala, may problema ka na eh. Oo. So, for me, yun nga. Yung life balance. Sir, pero wala namang perfect talaga na life balance eh. Nabalanse Wala ang naman. buhay eh, no? Sabi ko nga, wala talaga. Walang perfectong tao. Wala lahat. Wala yan. Kailangan lang talaga Ang i-try perfect your lang, best. AI. Hindi nga rin Medyo perfect. Hindi pa rin, sir. Hindi pa rin eh. Oo. Hindi pa rin eh. So ang life balance na inaano mo, sir, is talaga hindi rin naman perfecto. Hindi no? talaga Basta perfect. you Wala just try naman. your best na ibalanse mo yung... Di ba may kasabihan nga, kung sino yung pinapangarap mo, yun nga hindi mo makukuha, di ba? Ito pangarap ko, ganito. Kapag pinangarap mo, hindi mo makukuha yan. Pero may makukuha kang halos parehas ng pangarap mo. Di ba? Okay. Yun yun eh. Pansinin mo. Kasi for me, every 5 years kasi nagbabago ang buhay ng tao, umiikot eh. Para sa akin ha. Talaga, every 5 years. Pansinin mo, ikaw, Nag-isip ilang tuloy taon ka na ako. ba? Nag-isip tuloy ako nga, no? Every 5 Every years. 5 Parang years. phase siya. Binibigyan ka ng 4 years mo, ayan yung pag-iipon mo, pag-i-strengthen ng sarili mo. Di ba? Para pagdating ng 5 years, hindi naman laging heydays eh. Di ba? Kaya nga may positive and negative eh. Di ba? Pag positive yung buhay mo ng 4 years, sigurado yan. On the 5th day, may darating na ano siya. That is your trials. Kaya nga may trial na sinasabi ang buhay eh. Di So, ba? ano yun eh, no? Part yun talaga ng... Ng buhay natin. para mabalanse din yung buhay Yun natin, ang life no? tama, yes. Oo, part na rin talaga. Kasi pag nawala yung trials, hindi na balanse yun. Kasi Wala na. hindi ka na matututo, hindi Wala, ka yes, na... ayun ang Diba? purpose nun. Ay paralin mo. Ang purpose kasi ng God, turuan tayo na, kaya nga may free will na tinatawag, di ba? Yes, oo. Eh, binibigyan tayo ng pagkakataon mamili kung kanino tayo, kung sa masama o sa mabuti, kung sa masarap o sa mapakla, mga ganon, di ba? So talaga ang trials, even the mistakes, no? Even the life mistakes, mga decisions mo, that's part of the life Like balance. the life you have. Eh. Oo, because... Kasi if you will not experience Yes, to di ba? To fall down or got a mistake, you will not be a great man or a woman. Lahat ng tao, lahat ng successful na tao, lahat yan, yung failure nila, they use it
as a strength to be successful. Tama, tama. Mm. Sa health mo naman, sir, anong mga ginagawa mo to keep healthy aside from yung mga sports activities mo? Are you conscious with, you drink supplements, you take supplements ba? Or Yes, yes, you yes. don't eat this kinds Hindi, of kinakain ko food? lahat. Kinakain niyo lahat. Wala ka, you're not under a diet. No. Obvious ba? Hindi naman, sir. Okay naman. So, wala kang diet, specific diet, Wala pero naman po. you exercise lang? Yes, exercise. Walking. You make yan, sure. like that. Tapos yung pagkain, of course, umakain ako lagi ng pipino araw-araw. Ah, okay. Sibuyas, yung onion, that is great. Ah, talaga? Onion. Araw-araw, isang buo. Kainin mo yun. Pero nakahiwa yun. Basta everyday dapat may gano'n. Hindi ako nagkakasakit, hindi ako nagkakalagnat. Ganun. Talaga? It boosts your immune system siguro, no? Although nagkaroon ako ng GERD, yung acid reflux. 38 years. Bumabalik-balik kasi yun. Ah, yes, ano. Pero awan naman ng Diyos. Okay na tayo. Sir, sige. Ano tayo ngayon? Magkaroon tayo ng isang tanong, isang sagot lang, sir. Apo, sige Oo, po. mabilisan lang isang tanong, isang Biglaan sagot. to, Oo. Isang tanong, isang sagot. Madali lang naman to. I will not put you on the spot. Don't worry. Oo. So, sir, early bird ka ba or night owl? Early bird. Coffee or tea? Tea. Okay. Books or movies? Movies. Yon. And leadership or teamwork? Teamwork. Teamwork. One word your children will use to describe you pag tinanong ko sila ngayon. Open-minded. Wow, open-minded. 2 words yun Pero sige, Hindi, one word lang isahin yun. ko na lang. One word pa rin yun. One word pa rin yun. Oo naman. One word, if I ask your wife to describe you. Lovable. Lovable. Okay. Nag-aaral ka, sir, to be a lawyer. Ano sa tingin mo ang isang quality, one word, na isang quality every lawyer should possess? Every lawyer should possess, okay, to be a resilient and loyal to their client. Ayun ang dapat. Resiliency, okay. One quality every investigator should have. Patience. Patience. Yes. Kailangan mo talaga yun, no? Yeah, yes. Kasi para ma-solve mo yung isang kailangan matyaga ka. Matyaga ka, Yes. no? Oo, nako, alam ko yan eh. One Filipino value we should never lose. Yun nga, yung pagmamano para sa akin. Filipino Respect, value. no? Respect. Respect to elders, tama. Favorite quote mo, sir, or motto? Yung pinaka-favorite motto? Patience is always a virtue. Patience is always a virtue. Okay. Bakit, sir? Pwede mo bang elaborate yun? Bakit yun ang favorite motto mo? Kasi siyempre, lahat ng bagay, dapat mong pagtyagaan eh. Pag wala kang pagtsatsaga, you cannot get what you want. Dapat lagi may pagtsatsaga. Paano mo ba, sir, ibabalanse yung tiyaga sa stress na mabe-burn out ka na? Ako kasi prayer pa rin eh. Nagdadasal ako para makuha ko to. Of course, siyempre, hindi mo basta-basta makukuha yan eh. If you're not going to strive for it and mo sacrifice talaga eh. Di ba? Kaya nga, dapat talaga matyaga ka. Matyaga ka rin maghintay sa... Kasi Yes. di ba, even when you pray, Yes. hindi naman Hindi mabilisan naman na sagot outright yan eh. Oo. Kasi may may challenges dyan. So patience also applies sa faith mo. Lahat. Sa lahat naman. In everything you do, in okay. everything. So that's why patience talaga is a virtue. Isa video, siyempre. Gaano katagal mo ng motto yan, sir? Tagal na. Even when you were sir? Hindi ka pa Hindi, professional? siguro nagwo-work na ako. I realize na pag mainipin ka, wala kang makirarating. Yan. Di ba? Mga ka-life balance, magandang motto yan, actually. Patience is always a virtue. Kasi it reflects yung patience natin while waiting for God's answers, patience natin sa trabaho, sa career natin, and even sa health natin, no? Tama. Oo. So, kailangan talaga, we have to have that virtue, the patience, yan, in everything that we do. Nako, Sir Elmer, hindi pa tayo tapos. Babalikan pa kita. But for now, we have to pause for a few reminders. Magbabalik po ang Life Balance. Nagbabalik po ang Life Balance dito sa DWIZ 882 and Aliw Channel 23. Kasama pa rin natin si Sir Elmer. Yan. Sir Elmer, sa last segment po ng ating programa sa araw na ito,
What advice would you give to young Filipinos na who dream of serving sa law, criminology, investigation, or public service? Ang ma-advise ko, I can give, siyempre, una, siguraduhin yung gusto nyo yung ginagawa nyo. And aside from gusto nyo yung ginagawa nyo, kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, Becomes a ma-achieve mo yung, passion. yes, ma-achieve mo yung kung ano yung pangarap mo in every field na gusto mo. Dapat you have to choose kung ano talaga yung gusto mo. Para hindi ka maligaw, para, alam mo yon yung, para magtagumpay ka, dapat talagang ingredient or sekreto, dapat gusto mo yung ginagawa mo. At pangarap mo talaga yung ganon. Ano ba, sir, ang mga ma-expect nilang mga challenges to pursue these dreams, let's say, sa criminology or sa investigation or public service? Ano sa tingin mo yung mga challenges na pwede nilang Makaharap, makaharap na i-advise mo sa kanila on how to handle it? Siyempre, una, pag nasa field ka na investigation, sa ganyan, sa public service, siyempre, ang una-una dyan, maraming maninira sa'yo, sisiraan ka, yung ginagawa mo, pupulaan ka. Dapat talaga, may disiplina ka sa sarili mo, dapat malawak ang pag-iisip mo. Dapat talaga lagi ka nagdadasal para sa akin. Doon pa So rin, that your temper will be controlled. Di ba? Kasi pag wala kang guidance, bigla-bigla ka magagalit, di ba? Dapat kasi lahat tayo may guidance. Not only in our parents, siyempre malaking bagay yun, yung ganun. Para sa akin, ang ma-advise ko sa kanila, magdasal muna sila, alamin nila kung ano talaga yung para sa kanila. And of course, tanungin nila yung parents nila kung ano talaga yung bagay sa kanila. Kasi ang parents ang una nakakaalam kung anong kakayahan ng isang bata Di ba? Alam natin yan kung saan siya pwedeng field So kapag kailangan talaga ang isang bata maging masunurin sa magulang. That is the secret. Would you encourage mga kabataan natin to pursue this kind of career? Profession, yes. Because being a registered criminologist and security professionals, investigation, that is a good field of career. Kasi at first, makakatulong ka sa gobyerno to solve some crimes or some incident and deterrence in all deterrence yan in all deterrence of possible crimes and threats against your family or against the property and lives of every people na malaking bagay po yan. So you would encourage also? Yeah, I would encourage because that for me para sa akin, if in your bloodline your family of law enforcement or any, di ba, public service, I think I encouraging you to, di ba, to get that course or study that. As long as it's their passion as well. Yeah, if it is your passion. Kasi mahirap naman. Ang gusto mo, agriculture, pasok ka rito. Ang gusto mo, ganito, di ba? So looking back, is there anything that you would have done differently sa journey mo? Apo. Meron ka bang gustong mabago or you would have done differently kung maire-rewind mo yung buhay mo? Marami pero kaya ngayon ko inaayos Before kasi, kaya nga sabi ko sa'yo, napapansin mo ako na always pray. Bakit ko lagi sinasabi? Kasi nung araw, hindi ako, ano mo yun, yung bigla ka na lang didesisyon. Decisive ka pero mali Di ba? Kaya lagi ko sinasabi, get the guidance of God, and then, bago ka gumawa ng aksyon. Kasi, wala naman sigurong lumapit sa kanya na naligaw ng landas, di ba? Marami dyan, many trials kasi. Pero, I think, yun lang siguro, yung pagiging careless ko noon, ganun. Yun ang nakikita ko. If Yun lang. given a chance, Yes, yun. if given a chance, babaguhin mo. Ayun lang yung babaguhin ko. Pero Being a careless. Being careless ka nun. Pero given a chance ba, would you still pursue the same career? Yes, because for me,
That's the career that suited for me. Sa tingin mo ba, ano yun, talagang God's plan for you na mapunta ka dyan sa career mo na yan? I think so. I think so. Kasi pinag-pray mo naman yan. Ayan. So you're pursuing pa law right now? Tapos na po ako. Tapos ka na, sir. So what's in store pa na gusto mo pang ma-attain when it comes to serving, public service, or helping Filipinos? Siyempre, una sa lahat, siyempre, I want to pass the bar so that I will become a lawyer already. Anong law? Ano ba? Bar examination to become a Ano mo ba, sir? Anong specialty mo sa... criminal law, lahat criminal. naman. Criminal law. And then, siyempre, being ang ICP, Impact Creating President in Rotary, for me, it's a great pleasure to be a Rotarian for me. Yes. Because it opens opportunity for me to be of help to others and to live up with the principles of our organization, which is the service above self. Service above self. Yan ang So, unang yes. Rotary. Ano ba, sir, yung mga ginagawa nyo ngayong mga outreach programs? Outreach, ganyan? marami po. In Rotary kasi there is a 7 areas of focus na tinatawag. Sa medical, ganon, sa environment, sa teaching, sa mga learning, water sanitation. Okay. 7 areas of focus yan. Ayun ang priority ng Rotary. Kaya siguro, nung tinanggap ko yung challenges to become a president, hindi na rin ako nagdalawang isip kasi ito rin yung gusto kong gawin. Tama. Di ba? Hindi mo naman, sir, napapabayaan yung company mo or Di yung naman, di family naman. mo, no? Hindi naman po. It's just an additional, rin yun, pressure sa'yo, di ba? Mas maganda nga. Wala pong pressure actually kasi may general manager naman ako. May operation manager. So you delegate na yung mo. Yes. So, sir, pag hinati-hati mo yung oras mo, let's say in percentage, in a day, ano sir, ang percentage ng sa office, sa work mo, sa company mo, sa family, then sa Rotary? Tagta 25% siguro. Tagta 25? Ano sir, yung pang-apat sarili? Sarili na. Kailangan, no? Kailangan, no? Oo. So, 25 sa company mo, 25 sa family, 25 sa Rotary, Pwede. Yun, tama. Yun. and then 25 sa sarili mo. Tama, di ba? Wow. Sobrang balanse yun, sir. Perfect 25 Perfect talaga. life balancing yun. Oo, perfect life balancing yun. Pero I'm sure hindi ganun kadaling i-maintain yun, no, sir? Kanya-kanya po kasi yan, di ba? Time management, no? Yes, time management. Kasi may taong hirap sa ganito. May tao namang basic lang sa kanya. Mukhang sa'yo, mukhang easy lang, sir. Basic lang. Nako, sir, wala na tayong oras. I would like you to leave a message sa ating mga viewers and listeners about living a balanced, meaningful, and purposeful, syempre, na buhay, sir. Bigyan mo Okay. naman kami ng advice, ng message, lalo na yung mga nanonood po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. The only advice that I can impart to you is to pray. Yan lang. Kasi prayers, sabi nga nila, di ba, prayers can move mountains. Ang pagdarasal po kasi, ayan po yung magiging instrumento mo to guide you in the right way. Para sa akin, in my life, naging effective siya, basta sincere ka lang. Kasi in every trials talaga, in every prayers, there's a trials. In every, lahat ng ihilingin mo, may katumbas na sacrifice yan. Hindi naman nagdasal ka, bibigay agad sa'yo. No. May sacrifice yan. May trials yan. Doon ka susubukin ng Diyos. Lahat naman dumaan dyan. Para sa akin, the very best advice is to pray because it work hard, di ba? Yan. Yun lang po ang ma-advise ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much, Attorney Elmer Bermil, or Future Future Attorney Elmer Bermil Espinosa, for sharing your remarkable journey with us. Tonight, you've reminded us that true success is not measured only by titles or achievements, but by integrity, service, compassion, and the love we give to our families and communities.
Yan, your life demonstrates po that justice is not merely about enforcing the law, it is about protecting people, upholding truth, and leading with character. Behind every accomplished professional is a person who chooses every day to remain grounded in faith, family, and purpose. Yan. Thank you very much po sa Sir Elmer. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Samahan nyo kami sa bawat episode ng Life Balance dahil ang bawat maliit na hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay ay isang malaking hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Ako po si Kath Mayormita at ito ang Life Balance, ang programang nag-aalaga sa inyong katawan, isipan at puso. Magandang gabi po sa inyong lahat.